hare-hare. Kapag ino-on ko to, yung blue, itong DJI mic, yung blue at yung red ay, yung red sumusulpot din. Ito yung backup. Maganda itong DJI microphone kung naghahanap kayo. I think meron ng bago rin na feature ito na maliit. Not sure kung para sila ng feature nito na may backup to sakali man na mag-fail yung audio na nandito sa action camera kung saan nakikita nyo ako ay hindi mayroong backup, may audio to na nagre-records internally dito sa gaheto na to, kaya doble yung audio sakali man na mawala ay mawala dyan, meron dito. Maganda kapag nag-interview kayo, di ba? Or it's an insurance. Kaibigan, welcome back. Check ko lang. I hope kita ako doon. Kung makikita ninyo, tataas ko ng konti. Kita nyo sa taas, yun yung mga alambre. Yun yung ginawa ko na daluyan ng mga ampalaya. Nakita nyo ba yung mga ampalaya? Hali kayo. Ampalaya, 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 maliit na ampalaya, malaki na ampalaya, at ampalaya. Ano ba to? Asparagus ba to? No. Cilantro. Ampalaya, kita nyo, akit siya dyan. Lakay, paano naman yan pag kayo ay nakatambay ka dyan at sabi mo magkwento ka dyan habang meron kang campfire sa table fire mo na ito, ay paano yan? Mag-init na yan ay masusunog yung mga dahon ng ampalaya. Totoo yun. Kaya hopefully hindi sila umakyat dito. Kung hindi, may opening naman ito. Kita nyo, ito ay hindi matatamaan kasi nandito yung apoy. Pero ito, maaaring dito matamaan siya. Pero let's alalahanin na lang natin yan pagdating ng panahon. Sa ngayon, babalik ko kayo dito dahil itong tabgilid Alam niyo itong camera na to, equipped to na kahit tagilid, papantayin niya. Pero hindi ko makita yung feature na yon. Madali lang to, kaibigan. Lagi na ka namang madali eh. Ngayon ay 4th of July. Friday, 4th of July. Importanteng petsa ito sa US. Sa mga kababayan ko, kamag-anak, kaibigan, happy 4th of July sa inyo. At sana'y nasa-celebrate nyo ng maayos ang panahon na ito. Na pagdiriwang, pag-alala ng independensya, pagkasarinlan ng bago nating tahanan ng US. Diba? Sa panahong ito ay popular ang paglabas sa theme park, picnic, barbecue, sa bahay man o sa parke. Huwag lang tuyo sa labas. Sa bahay siguro pwede. Katulad yan, magtutuyo. One of these days, magtutuyo kami dito. Maglalagay kami sa likod bahay, magtinapa at tuyo. Happy 4th of July. Happy 4th, kumbaga. Dito naman sa Canada, ay maganda ang panahon. 27 ang pinakamataas. Kanina, nung nag-aayos ako, 26. So, tama yung prediction nila. 17 ang pinakang mababa. Kaya, tamang-tama yun. Perfecto yung temperatura. Mapagabi man, di ba?
Ngayon ilalabas kami ni Miss T kasama si Junior, si Bonsoni, at pupunta kami sa Boston Pizza na lang. Sabi ko, anything na may steak, puntahan natin. At mahilig si Bonsonita sa pasta. Kaya, perfecto yun. Isa pa ay ang iyaming kasama ay si Juniorita. Kung nasa Nova Scotia siya ngayon, kung saan pinupursu niya yung pangarap niya na maging profesora. Isa sa mga kinukuha niya na anong tawag dito, yung itong subject na kinukuha niya ay pag-aaral ng French. Sa Nova Scotia, sabi niya sa akin, meron itong dahilan kung ba't tumigil ako ng pag-vlog kasi nawalan ako ng gana dahil may almost 2 weeks na nakakaraan. Yung huling vlog, yung huling pag-video ko ng mga linggo na yon ay umalis na rin ang aking anak papunta sa Nova Scotia. Hinatid namin siya ni Mrs. T sa airport, sa Pearson Airport. At from there, it was a 2-hour flight. At sabi nga ni Miss T, bakit hindi mo dinala yung iyong pang-vlog na camera? All of a sudden, nawalan ako ng gana. Hindi ko dinala ito. Nag-picture lang kami. Typically, yung ginagawa ko, document ko lahat, picture, video. Katulad ng even na maliliit pa sila. Pero siguro, alam ko alis na yung aking anak ng malayo. Nang 5 weeks lang, pero hindi ako sanay ng ganun eh. Pero alam ko maganda ito sa kanya at hindi siya nagkulang na ipakita sa amin kung gaano siya ka-mature at kung gaano siya na independent. Kaya natutuwa ako. Nung ilang araw nakakaraan, sinabi niya sa akin na, Tatay, video call ang ginawa niya. Ang sabi niya sa akin na, Tatay, bago ako pumirma ng kontrata, doon sa contract, sa ginawa niya, nung nag-land siya doon sa Nova Scotia, sa isang maliit na town, kung saan pinaprosige niya yung pag-aaral niya ng, para mahasa pa siya lalo ng pagbigkas, ng lengguwahe ng French. Sabi niya, bago ko pirma yung kontrata, Tatay, dito sa eskwela, sa programa, yung school program yon. At gusto ko ipakita sa itong Hudson Bay at meron ditong lighthouse. Kilala niya ako na napakahilig ko ng lighthouse. Kaya yun ang isa sa mga pangarap ko, makita ko mga lighthouses dito sa US at sa Canada. Natuwa naman ako, nalala niya yun. Yung pagpirma niyang yun, ibig sabihin nun maging restricted na sila na hindi ka magsasalita ng English, French lang, pagsusulat. I-encourage nila yun. Stricto sila kasi this is French immersion. Kung saan na mapapagtibay, lalong gagaling siya sa pagbigkas at pag-communicate ng French. Kasi sasabi ko sa inyo, kaibigan, i-encourage natin ang ating mga anak na pag-aral nito, matuto nito. Kumari Spanish sa US, French sa Canada. At kumari pareho, bakit hindi, di ba? Bakit hindi rin kayo kung yun ang tinatawag ng pagkakataon ng kasalukuyang estado ninyo. At yun lang. Nung una, wag daw ako magsabi ni Mrs. T, wag ka mag-text ng English dahil baka makita ng teacher ay ma-strike one yung ating anak. Kaya tinatawag pa ako ni Mrs. T. Pero may Google Translate naman at meron namang nung umpisa hindi talaga ako sanay doon, pero yun ang ginagawa ko. Okay naman. At isa pa yung emoji ng mga nakarang araw. Pero
one time tumawag sa amin at sinabi niya na, Dad, pwede akong magsalita tayo kasi subject namin ay English. Kasi napapagsama ko English at Ingles. Subject namin ay Ingles. Kaya natuwa naman ako. At ayun, kaming pamilya, nagkukwentuhan. Gabi yun, tumawag siya. Kaya marami ako natutunan sa kanya doon. At sabi ko ay, pagbutihin mo yan anak dahil alam mo, pag nagawa mo yan, gumaling ka talaga sa French, which is magaling na siya, nakapagsulat nga siya na actually nag-isa siya sa mga journalist siya sa kanyang university. At may paper siya hindi na namamahala ng paper ng school. That's another story. I think binanggit ko na yun, pero gusto kong pinagmamalaki ko yung anak talaga eh. At kaya yun, sa August ang balik niya, kaya natutuwa ako. Ito nga, sana nagdidiwang kayo ng mabuting mga kababayan ko dyan, mga kinabukasan na siguro nyo ito makikita. At isa yun sa mga pinaka-importante, ang pagkasarinlan, araw ng pagkasarinlan ng US, 4th of July. Actually, it's July 2nd yung pinirmahan nila yun. I think something to do with security or wag para sorpresahin ng kalabang Britanya. Kaya support nila sinabi yun. Kung pa masarap yung barbecue ninyo or nag-enjoy kayo sa park. Kami nga ni Mrs. T at ni Bunso ni pupunta sa Boston Pizza at I'll have the biggest steak. Hindi naman lagi gino-order kapag nandun ako sa mga lugar ng mga steakhouses. Gusto ko lang ipakita na hey, nandito pa rin ako, hindi pa rin ako nag-quit at natutuwa ako at sa ginagawa ko sa channel ko. At marami pa mga videos na darating. Isa pa nga pala, bago ako maghinto, tumawag sa akin si Mrs. T, on her way na daw siya from work. Meron daw siya tinamanas na pothole at bigla daw siya may lumipad daw na silver thing. At nung nakita niya, it's more like a chrome. Nanggaling sa pina-excite niya ako noon na kinabahan ako kung ano yun. Sabi niya sa akin, Tatay, it's galing doon sa shifter knob, di ba? Sasakyan. She's driving yung bigay sa akin ng kaibigan namin na 03 Honda Accord EX. Actually, that's a V6. So, napakaganda noon nung kapanahonan niya. Even ngayon, talagang matibay pa. 2003. Ilang taon na yun, di ba? Siguro mas matagal pa yun, mas matanda pa yung kotse na yun kaysa sa inyo, sa iba sa inyo. Kaya, madali lang yun na ma-fix, pero maaaring kailanganin ko ng parts. Maybe new spring. Yung pag-ship nyo ng from gear to gear, maaaring i-dokumento ko rin yun. We'll see. Alam ko, like ko sinasabi na mag-fix tayo ng mga sakyan, pero talagang napakarami kong mga ginagawa dito. Ito nga, sana nagustuhan niyo to at video ko to kapag puno na siya ng dahon at nagtatalbos na tayo ng kamote. Itong aming backyard ay napakaganda dahil ang binabada ko sa kabilang side na to ay parang camp-like na pwede akong magluto, uling or kahoy, magluto, magkape, pwede nga mag-tent, mag-camping. Pero at the same time, dahil hindi naman ganun kalakihan, may hardin din ako mga gulay. Dito naman, pwede naman tayo, meron ditong apoy, table fire ang tawag dito. Galing Costco to. Napakaganda. $600. At I think sulit talaga. Kung may budget, bakit hindi?
Diba? Isa pa, dito sa aming lugar ay may code. Hindi ka basta-basta magka-campfire or bonfire. Lalo na bonfire. Bawal yun dito. Kailangan mo ng permiso sa fire department, sa town, at sa town. Sa lugar namin dito, ang mga requirements ay hindi namin makakamit. Dahil ang bonfire, for example, ang bonfire, para mag-bonfire ka dito sa backyard, ay kailangan, kung ditong bonfire, kailangan 50 talampakan ng layo sa lahat ng mga bakod, bahay, shed, o even puno. Kailangan 50 talampakan. At kaibigan, ito ay napakalapit. Pero dahil dito sa table fire, we got away with it. Dahil dito sa table fire na to, ay nagagawa namin mag-enjoy ng campfire. Hindi man bonfire, campfire is good. Kaya yun ang isa sa mga maganda. Sabihin natin may konting butas or loophole sa batas, pero okay siya. Para ka lang nagbabarbecue. Same time, nainitan ka ang paligid. Kaya napakaganda. Kaya i-consider niyo ito dahil sa mga ganung mga bagay. Still, you still have to check your local laws, yung mga ordinansa, diba, sa inyong town, bayan. Kaibigan, dito ko na lamang tatapusin ang aking maikling video. I hope maikli nga. Marami pang darating. Hindi lang ako madadalas ngayon na tulad ng noon na araw-araw. Siguro bala ko muna mag-lay low ng once a week, maybe twice. We'll see. At magpipig ako ng araw na kung saan ako mag-upload ng mga ganitong content para consistent naman ako. At kung may maghihintay man, alam nila na yung araw na darating. I'll try to be consistent. Isa pa, pero anytime yung gagawin kong mga old videos ko, Lakay's lost and old videos, yung mga kaluma-luma ko mga videos na hindi na nasa category, maaaring winter time, maaaring matagal na at wala yung komentaryo masyado. Yun ay any time na lang yun, any day sa ngayon. Could be everyday din yun dahil hindi naman yun din i-edit talaga, kaya madali sa akin. Pero yung ganito, i-edit ko pa. I'll try to keep it fixed ang day. Alright? Hopefully once or twice a week. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Wait for my bike vlog.